May nagsabi kay Marco, huwag kang lilingan, ngunit paano kung ang boses na iyon ay nanggaling sa isang taong wala namang dapat naroon, at ano ang mangyayari kapag sinuway niya ang babala? Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. Nanigas ang buong katawan ni Marco. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang malamig na bulong. Huwag kang lilingan. Ramdam niyang may nakatayo sa likod niya. Mabagal ang kanyang paghinga. Malamig ang hangin sa loob ng bahay. At tila may isang pares ng matang nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang huwag gumalaw. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay 1 minuto. Wala na siyang narinig. Unti-unti niyang inipon ang lakas ng loob. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit, walang tao. Tahimik ang buong sala. Napabuntong hininga siya. Akala niya'y tapos na ang lahat. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa mesa. Bukas na ang diary. Sigurado siyang isinara niya ito kanina. May bagong pahina ring lumitaw. Hindi niya iyon nabasa kanina. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang nakasulat. Huli na ang lahat. Nakita ka na niya. Biglang namatay ang ilaw. Dilim ang bomb-alot sa buong bahay. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Mabilis na kinuha ni Marco ang flashlight sa kanyang bag. Habang iniilawan niya ang paligid. May napansin siyang kakaiba. May basang bakas ng paa. Ngunit hindi na ito putik. Parang tubig na tumutulo. Sinundan niya ang mga bakas. 1, 2, 3, hanggang sa huminto ang mga ito sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Siya lang ang naroon. Ngunit makalipas ang ilang segundo. May isa pang anino ang lumitaw sa likod niya sa salamin. Mahaba ang buhok. Nakayuko ang ulo. Hindi gumagalaw. Mabilis siyang lumingon. Wala. Pagharap niyang muli sa salamin. Mas malapit na ang anino. Halos nasa likod na niya. Napaatras si Marco. Nahulog ang flashlight. Namatay ang ilaw nito. Sa gitna ng kadiliman, may narinig siyang mabagal na paghinga. Parang may taong nasa mismong harapan niya. Muli niyang binuksan ang flashlight. Wala na naman. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa dingding. May lumang litrato na hindi niya nakita noon. Larawan iyon ng pamilyang dating nakatira sa bahay. Ngunit nang lapitan niya ito, isa sa mga mukha sa litrato ay unti-unting nagbago. Hindi na iyon ang ama ng pamilya. Mukha na iyon ni Marco, at sa ibaba ng larawan, kusang lumitaw ang mga salitang, malapit ka nang maging bahagi ng bahay, sa sandaling